Ito yung tinatawag natin na mini extractor machine. So, isa sa pinakamaliit na extractor machine o spray vacuum machine na tinatawag na ginagamit natin para sa mga carpet at upholstery. So, ngayon, bago natin pag-aralan kung paano ito gamitin, so ituturo ko muna sa inyo yung mga parts and function niya. So, ito yung kanyang switch. So, meron siyang dalawang switch dito, no? So, meron siyang switch para sa vacuum at meron siyang switch para sa sprayer. So, pwede natin gamitin yan na switch on one at a time. Pwede rin natin siyang pagsabayin. So, pipindutin lang natin yan para mag-function siya. Okay, and then, yun, makakapag-vacuum at makakapag-sprayer tayo. So, yan ang kanyang switch button. And then, dito sa likod, ito naman parting to, ito yung kanyang tinatawag na solution tank. No? So, dito nilalagay yung solution o yung tubig na gagamitin pang spray doon sa isang carpet o sa isang upholstery. At ito naman nasa harapan, ito yung tinatawag na receiver tank o recovery tank. Ayan, so, ito lahat na pupunta, yung mga dumi na nahihigop niya. So, itong extractor machine ito, isa siyang uri din ng vacuum, no? Pero ang mga nabavacuum niya lang o pwede niya lang higupin ng dumi ay yung mga tuyong dumi. So, hindi siya pwedeng humigop ng mga basang dumi. So, buksan natin yung kanyang recovery tank. So, ito yung kanyang cover, no? So, yung takip niya is transparent kasi wala siyang indicator kung ito ay malapit ng mapuno. So, from time to time, dito natin siya tinitignan, no, sa transparent na takip na ito kung malapit na ba siyang mapuno para maitapon natin yung laman niya. So, pagbukas natin yan, sa loob, makikita natin yung kanyang mini bucket. So, ayan, meron siyang timba. At the same time, itong timbang to, ito na rin yung ginagamit natin para lagayan ng tubig o ng solution na maaari natin ilagay dito sa kanyang solution tank. Kasi kung gaano kadami yung kanyang mini bucket nito, kung gaano kadami yung laman nito, no, eh, ganun din yung capacity ng kanyang solution tank. So, sa loob ng recovery tank, yan, meron tayong makikita ditong strainer or filter, no? Ito siya. So, ito yung nagsisilbing panala ng mga dumi na kung sakaling yung tubig, no? Hindi natin naasahan, no? Bigla siyang umapaw, no? At lumusok doon, papunta sa loob. So, ito yung sasala ng mga debris, no? O yung mga dumi na nakasama doon sa tubig, no? Yan, para hindi siya pumunta doon sa makina. Yan. Okay, kabit lang natin ulit. Next. So, ito yung kanyang cord and plug. So, lagyan natin muna. Then, ang mga accessories niya, ito yung kanyang flexible hose, no? And then, may kasama siyang solution hose. So, magkasama sila. Yan ay vice versa. Pwede natin yan ikabit. Sabihin, kahit magkabaliktad, no? Pwede natin siya ikabit. So, balik muna natin yung kanyang timba, o yung mini bucket sa loob. Yan, kabit natin yung cover. And then, dito natin ilalagay. So, dito nakakabit yung kanyang solution hose. At yung maliit naman, yung malaki naman, yung flexible hose dito, yung solution hose niya dito sa main nozzles niya. So, kabit muna natin yung kanyang solution hose. Yan. So, kailangan merong mag-click, no? Kailangan kasi fitted yung pagkakalagay natin. Dahil pag hindi fitted yan, so ang tendency, kapag mag-spray tayo, gagamit tayo ng solution, so magkakaroon siya ng leak dito, no? Yun. So, kailangan kasi dire-diretso yung pagdalo niya ng solution na ng tubig. Then, kabit natin yung kanyang flexible hose. Then, sa kabilang dulo, no? Meron siyang sprayer kung saan dito ikinakabit yung mga accessories. So, ito yan. So, kabit natin dito yung kanyang solution hose ulit, ay yung kanyang flexible hose ulit. Then yung solution hose niya dito sa ilalim. So, ganun ulit. Kailangan fitted. Yan. So, ito yung pinaka-sprayer niya. Ito yung trigger. Ito yung pipisilin natin para mag-release siya ng solution. No? At the same time, mag-vacuum siya kasi dito rin dumadaan yung tubig na hinihigop niya. So, may dalawa siyang accessories. Meron siyang accessories para sa upholstery. Ito yun. Kaya sa maliliit na carpet na i-vacuum natin. So, yan. No? Kakabit lang natin siya ganyan. Then, saka natin siya ilalak. So, dito sa ilalim, dito lumalabas yung solution niya kapag nag-spray tayo. Dito naman, dito dumadaan yung tubig, no, na hinihigop, yung dumi, yung basang dumi na hinihigop natin mula sa isang upholstery o isang carpet. No? Para lumabas yung solution nito, pipindutin lang natin itong trigger nito. Ayan. So, and then, yung pangalawa niya accessories, dito naman, no, ito yung tinatawag na floor tool. So, ginagamit ito kapag nasa carpet tayo at malalaki o malalawak yung carpet na nililinis natin. So, ganun ulit, tatanggalin lang natin yung kanyang accessories para sa upholstery and then ikakabit natin ito ng ganyan, no? Para hindi tayo nakayuko. Yan. Then, ganun ang paggamit. So, ayan po, no? So, ngayon, pag-aralan natin siya kung paano siya gamitin, i-operate natin, no? Kita natin, gamitin lang muna natin yung maliit na accessories niya. So, kabit natin ulit ito. Yan, lock. And then, maglagay tayo ng sample ng tubig o ng solution dito sa kanyang tangke. Yan, lagyan natin ito. Kung walang tayo timba, may tubig. Salin na natin.
Then siguraduhin na naka-off muna yung mga switch niya, yung vacuum at spray bago natin isaksak sa outlet, sa saksakan. Then, yun. So, pwede na natin siyang umpisahan. So, ngayon, ang function na extractor machine natin, ulitin ko, is nag-i-spray at nagpa-vacuum ng basang dumi. So, mag-spray muna tayo. Basahin muna natin yung isang portion ng carpet. So, pindutin natin yung kanyang sprayer. Yan. Then, isilin itong trigger para mag-release siya ng solution o ng tubig na nilagay natin sa kanyang solution tank. Yan. Basahin natin. Alright. So, karaniwan, ginagamit ito pangbanlaw, no? Kapag sinabunan natin yung carpet, nilinis natin, diba? Pag nilalabhan natin siya, ginagamit natin itong machine na ito bilang pangbanlaw at the same time, pang-vacuum sa mga carpet o upholstery na nililinis natin. Ngayon, nabasa na natin yung carpet. Yan. So, gagamitin naman natin ngayon yung kanyang vacuum. Yan. Gamitin natin yung vacuum. Padalhin natin. Yan, nakikita natin yung dumi na nahihigop niya dito sa kanyang transparent na panghigop. No? At the same time, dito sa kanyang cover, no? Sa kanyang recovery tank, nakikita natin yung tubig na pumapasok doon yung dumi. No? So yan, kaya yun, makikita natin kung malinis pa ba yung nababacuum natin, malinis na ba yung carpet o isang upholstery, kung madumi pa ba, hindi. Yan, dahil dito. No? So yun po yung purpose niya. So again, ito ang tinatawag natin na extractor machine. So yun lang, paulit-ulit lang natin siya gagamitin hanggang sa luminis yung carpet. So ganun po ang paggamit ng tinatawag natin na extractor machine.